abroad, fresh from Canada, okay? Na instead na pumuti sa Canada ay sabi nangitim daw siya doon. Okay. Paano pa kaya pag kami ang pumunta doon? Feeling ko hindi naman natatalab yung araw doon sa amin. But welcome back, Sister Tina. We are glad na kayo ay iningatan ng Panginoon habang nasa malayong lugar. And also kay Brother Raul, Brother Henry, okay, kay Sister Grace, at kina Nanay. At hopefully makasunod si Tatay today, no? Sana. Okay, sige. Sige po, as we worship, I'd like to call on Brother Jaime to lead us in our exhortation ngayong umaga. Good morning po. Please open our Bible to 1 John chapter 3 verse 16 to 24. 1 John chapter 3 verse 16 to 24. Okay na po. So sabay-sabay po nating basahin ang 1 John chapter 3 verse 16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath his world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassions from him, he dwelleth the love of God in him. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are, and He shall assure our hearts before Him. For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts, and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us His commandment. And he that keepeth His commandment dwelleth in Him, and in Him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He given us. So, sabay-sabay po tayong manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan at banal, kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga gawain sa pag-aawitan at pangangaral ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng lakas sa araw-araw para magpatuloy sa aming mga ginagawa, at naway ang mga ito ay magdadala ng papuri at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay merong isang Kristo na siyang namatay para sa amin. At salamat, Panginoon, dahil itong kaligtasan namin ay sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Ito po ang aming mga pasasalamat at panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Kristo. Amen. So sa binasa po nating verse, yung verse kasi na to tungkol siya sa love. Pero may sinasabi na love with action. So gano'n ba nating kadalas sinasabi yung salitang I love you? Na normally sinasabi yon kahit hindi mag-asawa, kahit sa normally sinasabi yon 3 times a day, yung ibang more pa. Pag-aalis ng trabaho, pupunta sa school, tatawag, tapos uuwi, may ganyang sinasabi. Pero doon sa binasa nating verse, yung sinasabi kasi doon na love, yun yung sinasabing with action. So meron nga tayong expression na na action speaks louder than voice. Yung sinasabing action doon, ito yung action that moves us to do something. So hindi lang pwedeng nating sabihin na mahal natin yung isang tao, dapat may gagawin tayo para sa kanya. So sabi din doon, love is not just saying the right thing or having good intention. Love is what we do. Si Jesus Christ nga, 'di ba? Sinabi niya yung salitang, hindi niya lang basta sinabi yung salitang I love you. Pinakita niya. 'Di ba si Jesus Christ pinagaling yung mga may sakit, pinakain yung mga nagugutom,
Tapos yung mga, He comforted yung mga broken-hearted. So si Jesus Christ, hindi lang siya basta nagpipreach, sinasabuhay niya. So, di ba sabi nga nila, ang dali lang magsabi ng I love you, pero minsan mahirap gawin. Lalo na't pag napipilitan ka. Halimbawa, dito sa church, meron kang kapatid na may kailangan, nangangailangan ng tulong. Alam mo naman, pero minsan nahiya ka pang kahit kausapin o yung tumulong talaga. Kasi minsan sasabihin mo, ay masyado ng personal yan, baka ayaw ka namang mag-set ka. Kasi nagsiset ka agad ng boundaries. Halimbawa, sa school, pag may classmate ka na nahihirapan sa subject, di ba, minsan, porket hindi mo kaibigan, ay, bahala na siya. Hindi ko naman kaibigan, may iba naman kaibigan yan. Pero, kaya mo naman tumulong. Lalo na sa work. Di ba, minsan, sa work, meron kang mga alam na work around. Pero hindi mo tutulungan yung katrabaho mo kasi, baka sabihin baka isipin mo kasi na sa kanya mo pupunta yung credit. Pero hindi dapat ganun. Kasi yung love nga, it requires action. When we act with compassion, we reflect the heart of God. So, may tanong lang ngayon, what is God calling you to do? To show love in action. So, is there someone you can help? So, for this week, look for the opportunities to love others through your actions. And remember, when we love with action and in truth, we are showing the love of Christ to the world. So, for our first song leader, Brother Leah. Morning sa lahat. Our first hymn is hymn number 87. The souls of those who seek for wealth. Number 87, ready, sing. The souls of those who seek for wealth, the Lord shall soon require. But riches rich are stored above, shall never expire. Fear not, little flock.
Our next hymn is hymn number 326. Hymn number 326. Oh, to Jesus I surrender. Hymn number 326. Ready, sing. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will never love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Him, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Let us now call on Brother Ethan to lead us for more hymns. Morning po sa lahat. Our next hymn is hymn number 327. 327, Trust and Obey.
327. When we walk with the Lord in the light of His word. When we walk with the Lord. Hymn number 327. Right now, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh or a tear, can abide when we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil we doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Our next hymn is hymn number 453. 453, The Rock That Is Higher Than I. Four, 5, 3. Oh, sometimes the shadows are deep. Oh, sometimes. Hymn number 453. Right now, sing. Oh, sometimes the shadows are deep, and rough seems the path to the goal.
me fly to the rock that is higher than I. Oh, then to the rock let me fly to the rock that is higher than I. Thank you. May we call on Brother Ray for the scripture reading. Blessed morning po sa ating lahat. So this morning, we will proceed sa ating scripture reading po sa book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 32. So pagpapatuloy po natin yung pagbabasa sa awit ni Moses. Chapter 32 verses 26 to 52. Deuteronomy chapter 32 verses 26 to verse 52. Verse 26. And I said, I would scatter them into corners, I would make the remembrance of them to cease from among men. Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, Our hand is high, and the Lord hath not done all this. For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in them. And that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. How should one chase 1,000, and two put 10,000 to flight, except their rock and sold them, and the Lord had shut them up? For their rock is not as our rock, even our enemies themselves being judges. For their vine is of the vine of Sodom, and of the fields of Gomorrah. Their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter. Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps. Is not this laid up in store with me, and sealed up among my treasures? To me belongeth vengeance and recompense, their foot shall slide in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. For the Lord shall judge his people, and repent himself for his servants, and will seeth that their power is gone, and there is none shut up or left. And he shall say, Where are their gods, their rock in whom they trusted, which did eat the fat of their sacrifices, and drank the wine of their drink offerings? Let them rise up and help you, and be your protection. See now that I, even I, am he, and there is no God with me. I kill and I make alive, I wound and I heal, neither is there any that can deliver out of my hand. For I lift up my hand to heaven, and say, I live forever. If I whet my glittering sword, and mine hand take hold on judgment, I will render vengeance to mine enemies, and will reward them that hate me. I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh, and that with the blood of the slain and of the captives from the beginning of revenge upon the enemy. Rejoice, O ye nations, with this people, for he will avenge the blood of his servants, and will render vengeance to his adversaries, and will be merciful unto his land and to his people. And Moses came and spake all the words of this song in the ears of the people, he and Hoshea the son of Nun. And Moses made an end of speaking all these words to all Israel. And he said unto them, Set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command the children to observe to do all the words of this law. For it is not a vain thing for you, because it is your life, and through this thing ye shall prolong your days in the land, whither you go over Jordan to possess it. And the Lord spake unto Moses that self same day, saying, Get thee up into this mountain Abarim,
unto Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho. And behold, the land of Canaan, which I gave unto the children of Israel for a possession, and die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people. Because ye trespassed against me among the children of Israel in the waters of Meribah Kadesh, in the wilderness of Zin, because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel. Yet thou shalt see the land before thee, but thou shalt not go thither unto the land which I gave the children of Israel. Okay. So, I would like to share with you po yung gustong ituro sa atin ng binasa nating passage ngayong umaga. So, dito po ay mababasa natin na yung Panginoon po ay nag-declare dito sa song ni Moses. It says that God declares His judgment sa mga Israelites dahil po sa kanilang kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya, and He warns them that He's going to scatter them at pero mababasa din natin dito na He restrains His full wrath. Hindi niya kumbaga nag-hold back ang Panginoon to prevent Israel's enemies from taking credit, kasi kapag ginayaan ng Panginoon na yung mga kalaban ay matatalo itong mga Israelites, then the enemy would think na wala namang ginawa ang Panginoon dito. Pero in-expose ng Panginoon yung pagiging makasalanan ng mga Israelites in turning to their powerless idols, kumbaga yung mga Diyos na walang kapangyarihan. And sabi niya ay siya lang dapat yung Diyos na kilalanin. Sabi niya kaya niyang pumatay, kaya niyang magbigay ng buhay, kaya niyang sumugat, kaya niya ding magpagaling. And God will take vengeance on His enemies, and He will show mercy to His people. So Moses told these people na they need to proclaim these words as a warning and as a reminder para po sa kanila at sa kanilang mga magiging anak. And then finally, God commands Moses na umakyat dito sa Mount Nebo, and he will see the promised land. Makikita niya yung promised land, but he's not going to enter the promised land dahil sa kanyang kasalanan, sa kanyang disobedience sa Meribah. And so isang point po na gusto kong makita natin dito sa binasa natin na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon is that kung paano yung Panginoon ay nagdi-deal, or paano yung Panginoon ay nagpapakita ng kanyang mercy and at the same time ng kanyang justice sa kanyang mga tao, sa mga Israelites. So of course, dito nabasa natin no, God is speaking about scattering and destroying Israel. Pero hinold back niya yung kanyang mga kamay sa pagsagawa ng ganitong judgment sa kanila for the sake of His name, of course, and for His purpose as their only one true God. And then, pinakita niya dito kung gaano ka foolish, gaano ka worthless, gaano ka useless yung mga false gods na sinasamba nila. Sabi ng Panginoon, kung sino yung mga sinasamba niyong Diyos-Diyosan, tawagin niyo siya yung tumulong at magprotekta sa inyo. Pero hindi sila entirely inabandon ng Panginoon. Instead, He promised to judge their enemies. Pinangako ng Panginoon na i-judge na yung mga kalaban ng mga Israelites, and then He is going to show mercy to His people. So in the book of Romans chapter 15 verse 10 po, ito po ay kinote din ni Apostle Paul na para ipakita po na kahit itong mga hintil, lahat po they are going to rejoice in the mercy of God. Pag nakita nila yung habag, yung awa ng Panginoon, they are going to rejoice. Magagalak po sila and magpupuri sila sa Panginoon. And in the same book, in chapter 11 po, sa Romans 11, makikita din natin dito na
yung Panginoon ay hindi nga niya inabandon yung mga yung kanyang mga tao despite their sinfulness sa kabila ng kanilang kasalanan, kasi gustong makita ng Panginoon na yung kanyang hustisya, yung kanyang habag sa pamamagitan po ng biyaya through grace ay siya yung papupurihin at siya po yung i-glorify. And also in the book of Hebrews po sa chapter 10 verse 30, sabi dito, "For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again the Lord shall judge his people." So it tells us na yung Panginoon talaga ay mag-i-exact ng kanyang vengeance or magpapataw talaga ng pagiganti and judgment. Ang judgment ng Panginoon ay lagi pong nandyan. So tinuturo po sa atin dito about sa justice and sa mercy ng Panginoon. This will teach us to trust in the timing of His justice. Dapat magtiwala tayo na yung Panginoon talaga ay maghahatol, magbibigay ng justice. Pero we also need to trust His timing, kasi hindi po pinapalampas ng Panginoon lahat ng mga injustice na nakikita niya. And of course, it tells us to repent quickly. Dapat kapag nakaramdam tayo ng kasalanan, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, we need to quickly repent, because yung mercy ng Panginoon, yung habag ng Panginoon po, yan po yung nagbibigay sa atin ng chance to repent. So the fact na yung mercy ng Panginoon ay, yung habag ng Panginoon ay nararanasan pa natin, it means that God is giving us a chance to repent of our sins. And also, we should not take God's mercy and God's love as permission to sin. Kasi sabi nga, He shall judge His people, and lahat po ng mahal ng Panginoon ay kanyang didisiplinahin. And secondly, ano bang ibig sabihin nitong sinasabi dito na God has ultimate authority over life? Kasi sabi niya, kaya niyang pumatay, kaya niyang magbigay ng buhay. So He has authority over life, over death, and kahit sa mga pagpapagaling po sa healing, sa mga sugat. In verse 39, it declares that God is sovereign, yung absolute na sovereignty ng Panginoon. Sabi niya, I kill and I make alive. I wound and I heal. Which means na wala pong kapangyarihan, wala pong kahit anong kapangyarihan dito sa mundo, military power man yan, mga political power man yan, kahit yung mga religious power man yan, na maikukumpara sa kapangyarihan ng Panginoon, because God has the absolute authority and sovereignty over all His creation. In the book of Revelation chapter 1 verse 18 po, sinabi ng Panginoong Jesus na, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And He have the keys of hell and of death. So, sabi dito, yung Panginoong Jesus, siya yung nabuhay, siya yung namatay, siya yung muling nabuhay or na-resurrect. And He have the keys of hell and death. Hawak niya yung susi ng kamatayan. And Jesus also says in John 11 verse 25, no, I am the resurrection and life. So, dyan pa lang po makikita natin na yung Panginoong Jesus talaga, He is the life, and He is also the resurrection. Sabi din po ni Apostle Paul dito sa mga Athenians, sabi niya, in Him we live and we move and we have our being. Meaning yung Panginoon po should be their life. God is the source of their life, and God is the only reason of their existence. So, this teaches us, or this reminds us, na yung ultimate authority ng Panginoon is really over our life and our existence. Siya po yung sovereign over our life at sa pinaka-existence po natin. So this will reminds us to fear God. Siyempre, knowing na yung Panginoon po ay sovereign, or siya yung pinakamataas sa buhay natin. Of course, we should fear Him, and we should not fear anyone na ka-level po natin
na-create lang din ng Panginoon because God controls the beginning and the end. And secondly, it also teaches us to rest in His power. Makatagpo po tayo ng kapahingahan sa kanyang kapangyarihan kasi nga He can raise the dead. 'Di ba? Kahit patay niya, kaya niya pang buhayin. He can heal the broken. Yung mga nasasaktan, yung mga nasusugatan, kaya niyang pagalingin. And of course, we need to trust in Jesus Christ in life and death because through Him we have eternal life. So yung buhay natin, yung kamatayan natin ay ipagkakatiwala po natin sa Panginoong Jesus. Kasi binigyan na tayo ng eternal life. And lastly po, or finally, isang bagay po na gusto ko ring i-share dito is that if we are really living, namumuhay po ba talaga tayo na yung salita ng Panginoon sa araw-araw, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Because Moses told the people, sabi ni Moses, set your hearts unto all the words. And this is found in verse 46. Sabi niya, set your hearts. So, in-emphasize ni Moses dito na the word of God or itong song, itong lahat ng kanyang sinabi is not a vain thing. Sabi niya, hindi ito walang silbi, hindi ito walang kabuluhan because this is your life. It is your life, sabi niya. And that this is not just law, hindi lang po ito batas, hindi lang po ito reminder, hindi lang ito commandment, pero ito din yung parang lifeline ninyo. Ito rin yung magpapahaba ng buhay nyo if you are going to set your hearts to it. And in verse 63 of John chapter 6, sabi dito, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So this shows that yung banal na espiritu, sabi niya yung ginagawa nito ay bumubuhay, yung katawan, yung laman natin yung nagpo-profit, or sabi dito, the flesh profiteth nothing. Sabi niya yung katawan ninyo, yung katawang lupa ninyo, walang kabuluhan yan. And the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sabi niya, kung wala ang salita ng Panginoon, walang silbi ang inyong buhay. And in Hebrews chapter 4 verse 12 po, it tells us that the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So which tells us na yung salita ng Panginoon, it does not only gives life, hindi lang po siya nagbibigay ng buhay, but bilang mga Kristiyano po, it should be our way of life. Ito dapat yung buhay natin. Ito dapat yung nilalakaran natin, yung pinapamuhay natin, because it can prolong our days. Ito yung magpapahaba ng buhay natin. Sabi niya, if we set our heart and thoughts in it, dapat yung puso natin ay nandun sa salita ng Panginoon. Yung isip natin nandun sa salita ng Panginoon. So that we may observe and follow and teach them to others. Kasi kung nandun yung puso at isip natin, kaya natin itong sundin, kaya natin itong ituro sa iba. And finally po, in closing, yung justice ng Panginoon, yung sovereignty ng Panginoon, yung kanyang salita, makikita natin dito na lahat ng ito ay na-fulfill kay Jesus Christ because yung justice ng Panginoon, nakita yun sa pagpako sa Panginoong Hesus. Kasi yung kasalanan ay pinarusahan and that His mercy is extended. Pinarusahan yung kasalanan natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yung mercy ng Panginoon ay extend sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yung sovereignty ng Panginoon, it is also fulfilled in Jesus Christ because He is the Lord of life and death. And of course, finally, yung word, it is also fulfilled in Jesus Christ. As mentioned in John 1, chapter 1, verse 14 po, sabi dito, the word became flesh and dwelt among us. So Jesus Christ is the fulfillment of the word. And so pwede nating ma-reflect sa buhay natin ngayon sa araw na ito is that are we taking God's mercy for granted? Itong habag ng Panginoon
na nararanasan ba natin, tinitake for granted lang ba natin to, na porket hindi pa naman ako nakakaranas ng disiplina ng Panginoon, patuloy pa rin ba tayo na susuway sa Kanya? Do we really trust His authority over our lives? Yung authority ba ng Panginoon, yung pinangahawakan natin, na Siya yung may control sa buhay natin? Meron ba tayong, kumbaga yung pagtitiwala ba natin ay nailalagay natin sa Kanya? And finally, is it His Word that is guiding our choices and lifestyle? Yung salita ba ng Panginoon yung nagiging guide natin sa mga choices natin, sa lifestyle natin sa buhay, yung araw-araw na buhay natin. So, that's all I would like to share po dito sa binasa nating passage. May we call on Brother Liam. Our next hymn is hymn number 318. Take time to be holy. Hymn number 318, ready, sing. Take time to be holy, speak of with the Lord. Abide in Him always, and feed on His word. Make friends of the children, help those who are weak, forgetting in nothing His blessings to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like Him thou shalt be. Thy friends in thy conduct His likeness shall see. Take time to be holy, let Him be thy guide, and run not before Him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow the Lord, and looking to Jesus, still trusting His word. Take time to be holy, becoming thy soul. Each thought and each motive beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Let's now call on Elder Dan. Thank you, Rian. Okay, muli po, magandang umaga sa lahat. Let's open our Bibles po sa pangalawang aklat ni Samuel. Sa unang aklat ni Samuel. 1 Samuel. Chapter 3. Di bali po,
Lord willing, meron na pong nag-pledge na magdagdag ng screen dito sa kanan. Ipag-pray natin na may maibigay na para malagyan po din natin dito sa kanan, no? Kasi natatakpan mo ng pulpit natin yung screen dito. Okay? Lord willing, next week po meron na po dyan sa kanan natin. But meanwhile, basahin ko po sa inyo itong 1 Samuel chapter 3 verses 1 hanggang 21. Okay? Ito po ay patungkol sa pagtawag ng Panginoon kay Samuel at ang paghatol ng Panginoon sa tahanan ni Eli. Okay? Verse 1, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli, and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not. Lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli, and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee again, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. And the Lord said unto Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of every one that heareth it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken. Concerning his house, when I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel feared to show Eli the vision. Then Eli called Samuel, and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I. And he said, What is the thing that the Lord hath said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me of all the things which he said unto thee. And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the Lord, let him do what seemeth him good. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, Diyos ng karunungan, at Diyos na nagbibigay ng liwanag sa aming mga puso at isipan, Panginoon, tulungan niyo po kami na amin pong maunawaan ang inyong salita, at nang ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng dagdag karunungan patungkol sa Diyos na mahabagin at Diyos na matuwid, at tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang kahalagahan
ng pagsunod sa inyong kautusan. Ito po ang aming panalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay may pamagat po na ang pagtawag at ang pagkondina o ang paghatol. Pagtawag dahil dito po sa binasa natin may kita na kung paanong tinawag ng Panginoon si Samuel. At the same time, sa pagtawag ng Panginoon kay Samuel, ay siya din pong pagdeklara ulit ng Panginoon ng kanyang paghukom o kanyang paghatol sa pamilya ni Eli. Okay? So, the call and condemnation. Now, sa binasa po natin, ang verses 1 to 3 ay ipinapakita po sa atin yung tinatawag na ambience o atmosphere ng Israel during the time. Pag sinabi po nating ambience, sa panahon natin ngayon, pag makulimlim, di ba? Parang naapektuhan yung mood ng tao, parang nagiging malungkot din. Pag maliwanag naman, parang masayahin ang tao. Pwede din itong gamitin sa kalagayan po ng ating bansa. Katulad yan, sabihin natin, ano ba ang kalagayan o ang ambience ng ating bansa? Ito ba ay nasa maayos na pagtakbo? O ito ba ay puno ng korupsyon? Meron bang hustisya? O punong-puno ng kawalan ng hustisya? Okay? Itong week lang, nanonood kasi kami ni Kuya Ethan ng mga video sa YouTube. Napanood namin yung isang vlogger na pumunta ng Bangladesh. Akala niya yung Dubai ay puro disyerto. Nagulat siya, andun pila ang pinakamataas na building, yung Burj Khalifa. At napaka-high-tech at napaka-progressive po ng Dubai. Pero ang laking kinagulat niya, yung pinanood po namin yung Bangladesh. At nagulat siya na napaka-disorderly. Kahit yung train nila, di ba, sa atin, bawal kang sumakay pag wala kang ticket sa MRT at LRT o sa PNR. Laking gulat niya, nakita niya yung mga tao nasa bubong na ng train, nasa dugtungan ng train, nasa gilid ng train, nasa labas ng makina ng train, and all that, at wala talagang order. Yung kanilang environment, masasabi mo talagang kailangan i-improve yung kanilang facilities at yung kanilang infrastructure at ang order. And that sets the ambience o yung kalagayan po ng isang lugar. Now dito, makikita po natin na ibinigay din ng Panginoon yung kalagayan po ng Israel sa pangunguna po ni Eli. Siya po yung high priest during the time. And the high priest during the time, siya din po yung parang pinakapangulo ng isang bansa. At last Sunday, nakita po natin na kung gaano po kalala yung ang buhay po ng mga anak ni Eli na punong-puno po ng korupsyon, punong-puno po ng pag-uusig sa mga ayaw sumunod sa kanila, at punong-puno po ng kahalayan kahit po sa loob ng tahanan ng Panginoon. At dahil dyan, mababasa po natin na ang Panginoon pala ay naghanda na rin ng pampalit dito sa mga anak ni Eli at kay Eli mismo during the time. Okay? Although merong si Zadok na pari din na ilalagay ng Panginoon later on. But at this time, si Samuel po ang itinakda ng Panginoon na siyang mangunguna sa bansa po ng Israel. Now, you would notice in verse 1, ang sabi po dyan, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious." Okay? In those days, napakahalaga daw ng salita ng Panginoon. Dahil there was no open vision. Okay? Ibig sabihin, sa time ni Eli, tinigil ng Panginoon yung pagbibigay ng direktang mensahe sa pari o sa high priest at sa mga anak ng high priest, at wala silang marinig. Kumbaga parang ang tahimik ng Panginoon. Okay? Ang pwede lang nilang balikan ay yung mga scroll o yung mga naunang sinulat ng Panginoon, ibinigay sa kanila, pero wala silang direktang vision o mensahe galing sa Panginoon. Kaya ang sinabi dito, it was precious. Ibig sabihin, napakadalang. Okay? That's the word precious. Very rare. Ibig sabihin yan, uhaw na uhaw. At
lahat ng mga tao ang buong bayan ng Israel noon ay naghahanap, okay, nag-aantay ng direktang mensahe ng Panginoon. And not only that, ang sabi po dyan, it came to pass at that time that Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim that he could not see. Okay? I think it's important na dinescribe dito na si Eli bilang matanda na din ay tsaka palang lumabo yung mata at hindi na po siya nakakakita. Okay? I think during the time wala pa po yung yung laser na ginagawa sa mata ng mga medyo malabo na, no? Walang salamin, walang contact lenses and all that. Pag lumabo yung paningin mo during the time, yun na talaga yun. Okay? It was already permanent. But I think, kung bakit minention po dito yung paglabo ng mata ng high priest na si Eli, I think it also reflects the spiritual condition of Israel under his leadership during the time. Na hindi lang po malabo yung mata ni Eli, kundi pagdating sa mga mensahe na galing sa langit o mensahe na galing sa Panginoon ay malabo na din. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na spiritual blindness itong si Eli na kumbaga he just kept his eye closed or he turned a blind eye on the evil and corruption of his children. Alam niya. Kaya lang pikit mata na lang itong si Eli. Siguro sabi ng Panginoon, ayaw mo pansinin, alam mo naman, sige. Lalo na nating hayaang lumabo yung paningin mo. But I think that really reflects the spiritual condition during the time. But you see, ito po yung kagandahan dyan. In verse 3, and ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Ang ganda po ng line na yan, and ere the lamp of God went out in the temple of the Lord. Sabi dyan, bago papatayin o bago pa maubusan ng oil yung lampara o yung lamp ng tahanan ng Panginoon, kung nasaan po yung Ark of the Covenant of God. Okay? Which tells us na minsan no, sa isang bayan o sa isang simbahan o sa isang grupo, minsan talamak yung kasalanan na akala natin ay wala na talaga, patay na yung katotohanan. Okay? At wala na yung presensya ng katotohanan. Alam niyo po sa Biblia, hindi po hinahayaan ng Panginoon na completely mawawala yung presensya niya. Laging may tinatawag na remnant ang Panginoon. Merong natitira. Okay? Merong natitira. Katulad niyan, nung time ni Elijah, sabi ni Elijah, Panginoon, lahat po ay sumasamba na sa Diyos-Diyosa na si Baal o si Baal. Sabi ng Panginoon kay Elijah, meron akong itinakda, meron akong iniingatang 7,000, okay, na hindi lumuluhod at hindi sumasamba kay Baal. Ibig sabihin, kahit pa na ang buong bansa o ang buong bayan o ang buong grupo ay tumalikod na sa Panginoon o sa katotohanan, ang Panginoon po hindi papayag na walang matitira. Walang matitira na tumatayo po sa katotohanan. At ang dapat gawin ng isang taong mananampalataya ay hanapin kung nasaan po itong tinatawag na remnant. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Sabihin nyo, ay sa church namin, napaka-konti lang namin. Bakit yung ibang simbahan, libo-libo? Ang tanong po dyan is ganito. Kung ang simbahan nyo, kahit konti yan, as long as yan ay tumatayo sa katotohanan, at as long as ipinapangaral po ang katotohanan sa simbahang yan, manatili kayo dyan. Ibig sabihin, andyan ang presensya ng Panginoon. Andyan ang ilaw na inilagay ng Panginoon. Okay? Si Eli, yung mga anak ni Eli, kasama yung mga almost 100 na mga pari ni Eli during the time na under po sa kanya, halos lahat po yun ay tumalikod na sa Panginoon. And yet, merong iisa na bata na tinawag ang Panginoon na siyang nagre-represent po ng liwanag ng Panginoon sa gitna ng kadiliman. Which tells us, kaya sabi ng Panginoong Kristo, sabi niya, kayo ang ilaw ye are the light of the world. Ye are the salt of the world.
Okay? Kahit nag-iisa ka, kahit napakadilim ng lugar, as long as meron kang ilaw, kahit lighter yan, kahit kandila yan, kahit posporo yan, nakita nyo kung paanong magdala ng liwanag ang napakaliit na ilaw sa isang napakadilim na lugar. In the same way, a Christian who remains in the truth will always bring light in the midst of darkness. Okay? Hanggat kayo ay tumatayo sa katotohanan at namumuhay sa katuwiran, kayo po ay gagamitin ng Panginoon na ilaw sa kadiliman. Okay? Huwag naman kayong masama sa kadiliman. No? Na nawala na yung ilaw mo, tapos kasama ka na sa dilim. Eh, nakakalungkot po yun. But as long as you stand by the truth, you hold the truth, the Lord will use you as a light in the darkness. Okay? So, yan po ang kalagayan during the time. Okay? And the Lord made sure na meron pong natitirang liwanag sa gitna po ng kadiliman. Now, let's go to the calling of Samuel, yung pagtawag po ng Panginoon kay Samuel. Tatlo lang ang gusto kong i-highlight dito. Number 1, that the calling of Samuel is personal and direct. Okay? Personal and direct. Ibig sabihin, tinatawag ng Panginoon ang taong gusto niyang gamitin, direkta. Hindi siya ipapadaan kay, katulad niyan, kung tatawagin ng Panginoon si Brother Ray, o si Brother Jeff, o kung sino man, hindi niya ipapadaan kay kapitan, o hindi niya ipapadaan sa ibang pastor na sasabihin, uy, tinawag ko yan si ganyan. Okay? Ang gagawin ng Panginoon is He will approach in His sovereign and mysterious way para malaman ng taong yan na siya nga ay totoong tinatawag ng Panginoon. Pangalawa, the calling of Samuel is persistent. Ibig sabihin, hindi siya isang beses lang na magdududa ka kung ako ba ay tinawag ng Panginoon. Paulit-ulit pong ipapadama ng Panginoon sa atin, sa puso natin, na tayo nga po ay talagang tinawag ng Panginoon. At pangatlo, ang pagtawag ng Panginoon po kay Samuel ay public. Ibig sabihin yan, kahit yung publiko, kahit yung mga taong nakapaligid sa kanya, ay nakita na siya nga ay totoong tinawag ng Panginoon. Okay? So, first of all, the personal and direct calling of Samuel. Nakita po natin dyan kung ilang beses pong tinawag ng Panginoon si Samuel. And every time the Lord called Samuel, He called him by his name. Okay? Naalala niyo si Cyrus, na king of Persia, na ngayon ay tinatawag na Iran? 150 years bago ipanganak si Cyrus, ay na-prophesy na po ni Isaiah at minention specifically ng Panginoon ang pangalan ng hari na siyang gagamitin niya para pagpalain at palayain ang kanyang bayang Israel. Imagine mo, 150 years bago ka ipanganak, nakatakda na, at nakaspecify yung pangalan mo na ikaw pala ay gagamitin ng Panginoon. In the same way, when the Lord calls people to His kingdom, when the Lord calls people, pag tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa kanyang kaharian, para tayo po ay gamitin ng Panginoon, sisiguraduhin po ng Panginoon, alam natin na tayo yung tinatawag. Hindi po sa lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po basta-basta mag-a-announce ang Panginoon na kung sino ang willing diyan o kayo ay magpa-enlist dito at nagre-recruit po kami ng gustong sumunod sa Panginoon. The Lord will directly and personally let you know that He is calling you to the ministry. Okay? In the case of, sino ba ang mga tinawag ng Panginoon? Si Abraham. Di ba? Si Noah, para gumawa ng ark ni Noah. Nung tinawag ng Panginoon si Gideon, si Moses. Okay? At lahat ng mga tinawag ng Panginoon in the New Testament, His apostles, the Lord individually and personally called them. Pastor, paano yan? Paano ko malalaman? Ngayon sa panahon natin, na ako nga itinawag ng Panginoon dahil hindi naman ngayon nakikipag-usap ang Panginoon sa atin direkta sa panaginip. Or hindi naman nagpapakita ang Panginoon sa kalangitan para tawagin ang pangalan natin. O hindi na siya nagpapadala ng anghel. Well, let me tell you, when the Lord calls you, He will put it in your heart. Okay? Ilalagay ng Panginoon yan sa puso mo na hindi mo siya
matatanggihan. Okay? Hindi mo siya matatanggihan at hindi mo siya mai-ignore dahil alam mo talaga tinawag ka ng Panginoon. May mga times ang gagamitin ng Panginoon yung mga tinatawag nating near-death experience, yung halos niyang muntik ka ng mamatay. Okay? It could be actual, minsan nabangga, na ospital. Recently, ang isang pastor na ginamit ng Panginoon, si John MacArthur, ay yung kanyang buhay, kinuwento niya na ang buhay niya noon, nung bata-bata pa po siya, hindi talaga part ng buhay niya ang planong magpagamit sa Panginoon. Nagkaroon siya ng napakatinding karamdaman na wala na daw siyang ibang ginawa kundi nakatingala lang sa kisame at doon niya na-realize na tinawag nga siya ng Panginoon. Okay? At gagawa ang Panginoon ng paraan, ha? Gagawa ang Panginoon ng paraan internally in your heart and externally sa buhay mo. Minsan, gusto mong magganito, gusto mong pumasok sa ganito, gusto mong mag-abroad, gusto mong ganito. Lahat na lang ng pinto na gusto mong pasukan, isinara ng Panginoon. Ayun pala, may isang pinto ang Panginoon na inihanda sa atin na dito ka pala tinawag ng Panginoon sa panawagan na ito. Okay? At hindi mo maidi-deny yan. When the Lord calls you, you will know because He will call you personally and directly. Okay? He will call you personally and directly. In John chapter 15 verse 16, John 15:16, ang sabi ng Panginoon sa mga apostles niya, sa mga sugo niya, sabi niya, "You have not chosen me. I have chosen you and ordained you that you should go forth, that you should go and bring forth fruit." Sabi ng Panginoon sa 12 na tinawag niya, sabi, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At ako ang nagtakda na kayo ay humayo at magdala ng bunga. Okay? Kaya marami po ang tinatawag nating sumusunod, kung sabi ay gustong maglingkod sa Panginoon. Yun pala ay iba ang motibo. Yun pala ay napilitan lang. Tinulak lang. Hindi naman pala talaga tinawag ng Panginoon. At mahirap kapag ang isang tao ay wala naman talagang totoong panawagan at ipinipilit niya. Makikita mo later on, nawawala yung walang pag-ibig sa paglilingkod. Konting problema lang sa paglilingkod, tatalikod na. Walang pag-ibig sa tupa ng Panginoon. Malupit sa tupa ng Panginoon. Pinipirahan ang tupa ng Panginoon at lahat na. Okay? Walang totoong pag-ibig. Bakit? Hindi naman kasi talaga tinawag ng Panginoon. Okay? Now, secondly, the call of God for Samuel is persistent. Ilang beses tinawag ng Panginoon si Samuel? Alam niyo po, si Samuel, bata pa nung siya po ay tinawag ng Panginoon. Ilang beses po siyang tinawag? 3 beses. And every time the Lord called him Samuel, sabi ni Samuel, "Here am I." Tapos tatakbo kay Eli. Tapos sasabihin ni Eli, sabi niya kay Eli, "Tinawag mo ko, nandito na ako." Sabi ni Eli, "Ay, nak, hindi kita tinawag. Matulog ka muna. Bumalik ka sa kwarto at matulog ka." And the second time, and the third time, until finally, na-realize ni Eli that it was the Lord who was calling Samuel persistently. Okay? Pag sinabi po natin persistently, paulit-ulit. Paulit-ulit. Okay? Tingnan niyo po ang pagtawag ng Panginoon kay Jonah. Sabi ng Panginoon kay Jonah, na isang Hudyo, "Jonah, pumunta ka sa Nineveh." Okay? And ipangaral mo ang pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Sabi ni Jonah, "Ay, ayoko, kalaban yan. Pag yan nagsisi, Panginoon, sigurado hindi mo na paparusahan at hindi mo na gugunawin yung bayan na yan." Anong ginawa ni Jonah? Instead na pamunta doon, sa kung saan siya tinawag ng Panginoon, sumakay ng barko at pumunta sa kabilang direksyon. Anong ginawa ng Panginoon? Pinadalahan ng bagyo hanggang sa palabunutan, nalaman nila na si Jonah nga ang may pakana o si Jonah nga ang may sala kung bakit nagkaroon ng ganong katinding bagyo. Ang ginawa kay Jonah, itinapon sa dagat, nilamon ng isda, dinala ng isda kung saan talaga siya gustong pumunta ng Panginoon. You see, when the Lord calls you, the Lord will persistently
call you. Hindi po yun parang isang beses lang tapos makakalimutan mo na. It is something that you cannot deny. It is something that you cannot escape. But it is something na kapag ikaw po ay sumagot at sumunod sa Panginoon, ay magdadala po ng meaning o kahulugan at magdadala po ng kaligayahan sa buhay mo. Okay? We are sometimes too busy na unahin ito, gawin ito, at minsan nakakaligtaan natin, tinawag pala tayo ng Panginoon. Okay? Tinawag tayo ng Panginoon. Alam nyo, si Eli dapat sa ganong pagtawag ng Panginoon sa kay Samuel, dapat alam niya na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya lang siyempre, dahil nga, alam nyo, ang kasalanan, nakakabulag yan. Nakakapagpalabo yan ng spiritual na mata natin, na instead na maging sensitive ka sa pagtawag at paggalaw ng Panginoon, nasasabihin mo, ay, mukhang ang Panginoon ang may gawa o ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Sa una, pangalawa pa lang, dapat nalaman ni Eli. Okay? Kailangan pang 3 beses para ipakita din ng Panginoon kay Eli na ang Diyos nga mismo ang tumatawag kay Samuel. Okay? Take a look at verse 8 to 9. Finally, sabi dyan, and he arose, and the Lord called Samuel again the 3rd time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child, and therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down. Sabi niya, bumalik ka, humiga ka, at kapag nangyari ulit, at tinawag ka ulit, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon. Ang iyong alipin, ang iyong lingkod ay nakikinig. Okay? Na-realize then finally ni Eli that it's the Lord who is calling Samuel. Now take note, sa 3 beses po, isang beses lang minimension ng Panginoon yung pangalan ni Samuel. But take note of the 4th time, nung pang-4 na beses nang tawagin ng Panginoon si Samuel. And in verse 10 it says, And the Lord came and stood and called. This time lumapit na as ang pakiramdam ng sumulat nito o ang pakiramdam ni Samuel na halos nakatayo na ang Panginoon, malapit sa kanya at pinuntahan na siya ng Panginoon. And the Lord came and stood and called as at other times, and Samuel. Okay, 2 beses. Hindi lang isa. 2. Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Hindi niya sinabi, Speak, Lord. Kasi hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon. Naririnig niya sa iba na ang pinaglilingkuran nila ay Diyos na makapangyarihan. Pero hindi pa personally kilala ni Samuel ang Panginoon. Kaya hindi pa niya masabi yung Speak, Lord. Sa sobrang takot siguro. Kasi wala siyang makita, pero may naririnig siyang boses. Okay? Sa atin nga, no? Diba, nagtutulog ka o nagpapahinga ka, tapos biglang marinig mo yung pangalan mo, kahit pangalan ng anak mo. Pero alam mo, hindi ikaw, hindi asawa mo yung tumawag, at alam mo, hindi galing sa inyo. Baka mataranta ka talaga. Okay? Hindi lang isa, kundi 3 beses, at pang-4 na beses, 2 beses pang sinabi yung pangalan. It really means there's someone, this calling of Samuel is not from another man, but from God Himself. Now, why twice? Bakit 2 beses? Ang nanay, pag tinawag yung anak na 2 beses, matakot ka na. Okay? Most likely, may hawak ng hanger yan, tsinelas, pangkamot, o anuman. Kung anumang nahawakan niya. Okay? Ibig sabihin yan, ayaw mo makinig. At nung tinatawag ka, ay ayaw mo talagang sumunod. But in the Hebrew language, during that time, pag 2 beses tinawag ang pangalan, unang-una, ang ibig sabihin po niyan, this is personal, and this is intimate. Ibig sabihin yan, normally ginagamit po yan ng isang tatay sa anak o isang asawa sa kanyang minamahal. Okay? Hindi po siya pananakot. If you notice, hindi lang si Samuel ang tinawag na 2 beses. Si Abraham, nung tinawag ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Abraham. Si Jacob, nung tinawag ng Panginoon, 2 beses din. Si Moses, nung tinawag ng Panginoon, 2 beses din minention ang pangalan.
si Simon, bago pa dakpin ng Panginoon, 2 beses niyang minention ang pangalan ni Simon. Sabi niya, Simon, Simon. Nung si Martha ay nagreklamo na sa Panginoong Kristo kung bakit siya lang ang gumagalaw at itong si Mary ay nakaupo lang doon sa paanan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Martha, Martha, Martha. Si Saul, nung kasagsagan ng pag-uusig po niya sa mananampalataya, papuntang Damascus, at biglang kinonfront siya ng Panginoon, at bumagsak itong si Saul o si Saul. Sabi ng Panginoon, Saul, Saul. You see, when the Lord calls a person, ibig sabihin talaga niyan, merong something urgent at something na mahalaga na gustong ipagawa ang Panginoon sa kanyang tinatawag, sa kanyang kaharian. Pareho po yan pag sinasabi ng Panginoong Kristo, Verily, verily, I say unto you. Okay? Pag inulit ang isang bagay, ibig sabihin niya, makinig ka na. Makinig ka na. May mga instances sa buhay natin na tinawag tayo ng Panginoon para talikuran ng kasalanan, para sumunod sa kanyang utos, sumunod sa kanyang sa paglilingkod sa kanya, at makinig ka na. Pag pangalawang beses ka nang tinawag ng Panginoon at inulit ang pangalan mo. Okay? In what way does God do that? Well, it experiences na hindi mo talaga mamimiss. O sa mga mensahe, sa pangangaral na paulit-ulit, pinapaulit-ulit ng Panginoon sa mensahero, ibig sabihin yan ay tinatawag ng Panginoon ang attention mo. Okay? Ibig sabihin yan, may gustong ipagawa ang Panginoon na dapat whatever you're doing, ibaba mo yan, bitawan mo yan, at sumunod ka sa Panginoon. Okay? Dahil napakahalaga nito. Now, the calling of Samuel is also public, that in verse 19 may kita po natin, And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. Okay? Sinamahan ng Panginoon si Samuel, at lahat ng mga sinasabi ni Samuel bilang propeta ay nagkakatotoo. Walang sinasabi si Samuel noon na nasasayang. And that was a public validation of the calling of Samuel. Okay? At yan po ay na-witness din ng mga Israelites. Sabi dyan, and all Israel from Dan. Ang Dan po dito ay yung pinaka-norte ng bayan ng Israel. Ito po yung binigay sa tribu ni Dan. And down to Beersheba, pinaka-south po ng Israel, lahat sila alam nila na this time, si Samuel nga ang tinawag ng Panginoon bilang isang propeta. Okay? And that was publicly established by the Lord. In the same way, pag ang tao po ay tinawag ng Panginoon sa kanyang gawain, di ba, tinawag ka internally, meron din po yan external na validation. Katulad yan, pag nangaral ka ng salita ng Panginoon, yung mga nakikinig, nakikita nila yung gift na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na the way ka mangaral ng salita ng Panginoon, alam nila na sinasamahan ka ng banal na espiritu. Alam nila na merong basbas ng Panginoon yung ginagawa mo. Merong buhay na nababago dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Merong tumatalikod sa kasalanan. Merong mga nagsisisi sa kasalanan. At merong ang mga tao ay lalong umiibig sa Panginoon. Ngayon, sa katagalan mo sa paglingkod sa Panginoon, kapag wala talaga, ibig sabihin, walang public validation na ikaw nga ay totoong tinawag ng Panginoon. Baka sa ibang paraan ka tinawag ng Panginoon. Okay? Dapat maging sensitive din tayo dyan. Kasi hindi po lahat ay tinawag ng Panginoon sa iisang panawagan. Okay? Merong tinawag ang Panginoon bilang apostle. Merong tinawag ang Panginoon na bilang evangelist, mangangaral. Merong tinawag ang Panginoon na pastor at tagapagturo. Merong tinawag ang Panginoon na magsisilbi sa ibang gawain. And that's one thing that we have to be very clear about. Okay? Because if you do something at hindi ka tinawag ng Panginoon dyan, magmamanifest din po yan. Okay? Magmamanifest din po yan. Because when the Lord calls His child to serve Him, He will make room for that calling. Okay? Gagawa ng Panginoon, magbubukas po siya ng opportunity
para doon kagamitin ng Panginoon. Okay? So that's the calling of Samuel. It was personal, direct, it was persistent, and then it was also public. Now let's go to the calling of, or to the condemnation of Eli. Okay? Ito medyo mabigat at medyo malungkot. Dahil itong si Eli ay lingkod din po ng Panginoon. Now, yung paghukom ng Panginoon kay Eli, alam naman na po ito ni Eli. Naalala nyo, in chapter 2, ay pinadalhan ng Panginoon ng mangangaral o mensahero si Eli at sinabi ng Panginoon sa kanya kung ano yung gagawin ng Panginoon sa kanya at sa kanyang tahanan. But you see, in verse 12, mapapansin po natin, sabi ng Panginoon, in that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. Nakatakot pag Diyos ang nagsabi, anuman ang inumpisahan ko ay siyang tatapusin ko. Okay? Sana ganyan sabihin ng politiko, no? Kung ano yung inumpisahan ko, inumpisahan namin, ay siyang tatapusin namin. Maganda. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi, sa paghatol, ha? In fact, sa kaligtasan po natin, kung ano pong inumpisahan ng Panginoon, ay siyang tatapusin niya. Sabi niya sa Philippians, di ba? He who began a good work in you will also complete it. Okay? Ibig sabihin yung kaligtasan natin from start to end, ang Diyos po ang gagawa niyan. Pero, nakakatakot kapag ang Diyos ang nagsabi, pagdating sa paghukom o sa paghatol, sabi niya kung ano yung inumpisahan ko, ay siyang tatapusin ko. And this is personal upon Eli. Because in verse 13, sabi diyan, for he knoweth the iniquity of his children. Bilang tatay, bilang high priest, bilang leader ng Israel ay wala pong ginawa itong si Eli. Mabait si Eli. In fact, I believe the Lord gave him a second chance to mentor and to train Samuel. Pero pagdating po sa kasalanan ng mga anak ni Eli, mas pinahalagahan at mas binigyang importansya ni Eli ang kanyang mga anak kaysa doon sa tahanan ng Panginoon. And so the condemnation and the judgment of the Lord on Eli is personal. Upon his house, dahil sa kasalanan ng kanyang mga anak, and each of them, the Lord judged accordingly. Okay? Hinatulan ng Panginoon si Eli, hinatulan ng Panginoon yung mga anak ni Eli. In fact, you would notice in later on, habang babaybayin po natin yung 1 Samuel hanggang 2 Samuel, makikita po ninyo kung paano po hinatulan ng Panginoon si Eli, yung mga anak ni Eli, hanggang sa mga pinaka-last na descendant po ni Eli. Okay? And you will find it there. In fact, you would notice na in the next few chapters, mapapansin po natin how that the Lord, what happened? The sons of Eli, si Phinehas at si Hophni, ay namatay po on the same day. And nung narinig ng asawa ni Phinehas na ang Ark of the Covenant ng Panginoon, yung parang box kung nasaan po nakalagay yung utos ng Panginoon, yung tinapay at saka yung tungkod ni Aaron, at ito po ay nakuha ng kalaban. Si Phinehas na nanganganak po ay namatay din. And then later on, 85 priests in the time of Saul, na unang hari po ng Israel, ay minasakir po sa panahon ni Saul. Ang 85 na priest na po na yun ay mga descendants ni Eli. And in the time of Solomon, kasi si Saul, si David, si Solomon, ang last high priest na nasa linya po ni Eli na si Abiathar ay tinanggal din ni Solomon sa pagiging high priest hanggang sa nanlimos po itong pamilya ni Abiathar. You see, when the Lord, okay, sabi nga ng isang preacher, it is a fearful, sabi ng Hebrews, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot kapag ang isang mananampalataya ay bumagsak na sa kamay na paghatol ng Panginoon. Walang matitira. Okay? Walang matitira. At kung ano po ang ipinangako ng Panginoon, kung tapat ang Panginoon sa kaligtasan,
tapat din po ang Panginoon sa pagdisiplina at paghatol sa mga taong nagkakasala sa Kanya. In fact, sabi pa po dyan, okay? Ang sabi pa po dyan, that the sins of Eli, in verse 14, therefore I have sworn unto the house of Eli. Grabe, ang Diyos na ang sumumpa at nangako sa tahanan ni Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Sabi ng Panginoon, walang pag-alay ng hayop, walang pag-alay ng kung anuman nang makakatanggal sa kaparusahan ko o sa pagpaparusa ko sa tahanan ni Eli. Okay? Lungkot. Kaya alam nyo, lalo tayong mga tatay, tayong mga head ng family, o tayong mga magulang, we have to be very, very mindful and careful by the grace of God with the decisions that we make in our lives. Okay? Dahil may mga gawain po tayo, may mga desisyon po tayo, may magkakamali po tayo na hindi lang po tayo ang dadanas niyan. Even to the third and fourth generation, dadanas din po ang mga next na generation ng consequences ng pagkakasala natin. It is true with King Saul, it is true with King David nung nagkasala si David, it is true with Solomon nung nagkasala si Solomon. Okay? Maliban na lang kung ang next na generation ay tumalikod sa kasalanan, then doon pa lang po magkakaroon ng pag-iral ng biyaya at habag ng Panginoon sa pagtalikod po ng generation na yun. Okay? Kaya tingnan niyo po ito recently, I think familiar kayo doon sa concert ng Coldplay. Di ba? Yung CEO ng isang kumpanya na nanonood ng concert, napakataas in fact, pag ikaw CEO, laki ng sweldo talaga. Okay? Para kang hari sa kumpanya. Abay nanonood ng concert, yakap-yakap yung babae. At yung babaeng yakap-yakap niya, at nung sila ay na-capture ng camera, ang yakap-yakap pala niya ay hindi niya asawa, kundi ang head ng HR nila. Okay? You see, that takes us to the next point on the condemnation of Eli, that when the Lord condemns, it is going to be a public judgment. When the sin, in fact, even if the sin is secret, much more when the sin is public, yan po ay pag in-expose ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will do a thing in Israel that lahat ng makapakinig dito, sabi niya, both ears will tingle. Alam niyo po yung word na tingle, alam niyo po yung biglang may malakas na tunog, yung tenga mo parang umaalingaw-ngaw, umuugong, na halos mabingi ka. Kaya, alam niyo, yung pag may mga operation po minsan, mga pulis, o SWAT, o yung sino mga sundalo, kung ayaw nilang patayin yung mga nasa loob, hindi na gagamitan ng grenade. Ang gagamitin po nila yung tinatawag na flashbang grenade. Yung pag binato nila, tunog lang. Na sobrang lakas ng tunog, umuugong at mawawala po yung orientation ng isang tao na hindi siya makapag-decide. Hindi niya alam kung nasaan siya, anong gagawin niya. And only then would they enter the building or the premises. Sabi ng Panginoon, yan ang gagawin ko sa Israel. Akala niyo bulag ako sa pinagagawa ni Eli, sa pinagagawa ng mga anak ni Eli, at pinagagawa ng iba pang nabubuhay sa kasalanan. Sabi niya, I will do something in Israel na lahat na makapakinig dito, lahat na makakaalam dito, uugong sa mga tenga nila at hindi nila makakalimutan agad. Okay? And that's what the Lord will do to those who, after the Lord persistently reminds them and calls them to turn away from their sins, ay nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will do something that the people will not forget it. And they will know that there is God in Israel na buhay at hindi bulag sa mga kasalanang nangyayari. In verse 15 to 18,
Okay, I will close in the following verses. Nung kinausap na ng Panginoon si Samuel at sinabi ng Panginoon kay Samuel kung ano yung gagawin niya. Pagising sa umaga, ayaw pa sanang bumangon ni Samuel kasi takot siya kung sasabihin ba niya kay Eli. Kasi hindi niya alam na nagpadala na ang Panginoon ng mensahero kay Eli bago pa man mangyari ito. Ngayon, takot lumabas si Samuel kasi takot siyang sabihin kay Eli. After all, si Eli po ay unang-una matanda na. Pangalawa, high priest pa. Pangatlo, ito pa yung si Eli yung nagtitrain kay Samuel. Siguro mataas yung respeto talaga ni Samuel, ng batang si Samuel kay Eli. Kaya lang, sabi dito sa verse 15, "And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord, and Samuel feared to show Eli the vision." Kawawang bata. Bata pa na-stress na. No? Bata pa na hawak niya na yung, imagine mo, yung i-pronounce ng Panginoon yung judgment niya sa buong pamilya at sa mga next na mga angkan at mga generation. Hindi ko alam kung yung edad ni Eli dito ay si Cyrone o si Liam o si Ethan o kung anong edad. Pero alam ko bata pa talaga si Samuel dito. Tapos dineclare ng Panginoon yung ganong kabigat na paghatol. Kaya siguro si Samuel hindi nakatulog to. Hindi ayaw ngang bumangon. Kaya lang may responsibility siya. But still there's the fear of showing the vision to Eli. And then verse 16 sabi ni Eli, sabi niya, Samuel, my son. Grabe, no? Yung gentleness ng pag-aalaga ni Eli kay Samuel. And he answered, "Here am I." In verse 17, and he said, "What is the thing that," in the original text, yung word po na the Lord ay wala po yan. Sinupply lang po yan ng mga translator. Ang exact word ni Eli ay ganito. And he said, "What is the thing that hath said unto thee?" Okay? Sabi niya, ano yung sinabi sa'yo, Samuel? Siguro sobrang pag-aalala din ni Eli, ayaw niya na banggitin yung pangalan ng Diyos. Alam niya kasi, mabigat yung sasabihin ng bata. "I pray thee, hide it not from me." Huwag mo nang itago sa akin, Samuel. In fact, may pananakot pang ginawa si Eli. Sabi niya, sumpain ka ng Diyos kapag hindi mo sinabi sa akin lahat ng sinabi sa'yo. In verse 18, and Samuel told him every whit. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi din ni Samuel kay Eli. And hid nothing from him. Tingnan po ang naging sagot ni Eli. Sabi niya, "It is the Lord, let him do what seemeth him good." Sabi ni Eli, sige lang anak, Diyos yan. Ang Panginoon ang nagsabi niyan. Kung ano sa tingin niya ang mabuti, ay gagawin niya. Gano'n, no? Nasa ganung stage na ng buhay si Eli, na alam niya kung ano man ang gagawin ng Panginoon sa kanya at sa tahanan niya, sa tagal ng pagbubulag-bulagan niya sa kasalanan ng mga anak niya, alam niya ay matuwid ang Panginoon kung hahatulan niya at uubusin niya ang buong angkan ni Eli. Noon, nung una kong marinig ito, sabi ko, ay gandang attitude naman niya ng tao. Sabi niya, "It is the Lord, let him do what seemeth him good." Para bang total surrender sa Panginoon. Yung pala ay, alam ni Eli, matuwid ang Panginoon na gagawin ito sa kanyang tahanan. You see, I think 2 insights lang po ang makukuha natin dito, no, sa binasa natin. Unang-una, pag tayo po ay tinawag ng Panginoon, darating ang oras na kailangan mo talagang sabihin ang gustong sabihin ng Panginoon, na kahit ito po ay mabigat, kahit ito po ay offensive, kahit ito po ay masakit sa makakarinig, ay kailangan mo talagang sabihin. Unang-una, dahil ito po ay mensahe ng pag-ibig, na pag-ibig in a sense na kapag nakinig at sumunod yung gustong sabihan ng Panginoon, ay maliligtas po siya sa paghatol ng Panginoon. Pangalawa, kailangan mong sabihin para yung alam ng mga ibang nakikinig na hindi nagbibiro ang Panginoon.
na kapag ang Panginoon ang nagsabi ng isang bagay, ay siya talagang tutuparin ng Panginoon. At malalaman nila na ang Panginoon talaga ay Panginoon talaga o Diyos ng hustisya, Diyos ng katwiran. Na kapag merong kasalanan, sa tingin natin ay delayed man yan, akala natin ay pinapabayaan ng Panginoon, yun pala ay sa tamang panahon. Kapag hindi talaga tumalikod sa kasalanan, ay gagawa talaga ang Panginoon ng paghatol sa tao o sa kanyang pamilya. And I think that calls us to not just, this is not just a lesson, but I think this is a call to self-examination. Na manalangin tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Panginoon na ipakita sa atin kung meron ba tayong kasalanan o meron ba tayong ginagawa sa buhay natin na sa tingin natin ay nagbubulag-bulagan ang Diyos. Ayun pala ay tinatawag na tayo ng Diyos na talikuran at pagsisihan yung ganyang klaseng kasalanan. Minsan, alam nyo, sabi ko ang kasalanan nakakabulag yan. Nakakabingi. And minsan, kailangan mo talaga ng tulong ng Panginoon para palambutin ulit yung puso at para buksan ulit yung ating mga tenga para makita kung gaano karumi yung kasalanan at kung gaano kahalaga na talikuran yung kasalanan na yan. Okay? Mahirap, mabigat, pero kailangang ipangaral. Pangalawa, pagdating sa paghatol ng Panginoon, pag yan ay dumating, masakit man yan. Pero katulad ng sinabi ni Eli, it is the Lord, let Him do what seemeth Him good. You cannot object, you cannot rebel against God, you cannot even stop God. Hindi mo kayang pigilan ng Panginoon kapag ang paghatol ng Panginoon ay dumating. Ang magagawa mo lang ay magpakumbaba at tanggapin ang paghatol ng Panginoon. Pero alam nyo, ito magandang balita. Dahil sa ating mga kasalanan, ang paghatol ng Panginoon, lalo na sa pangwalang hanggan, yan po ay tinanggap na ng Panginoong Kristo. Okay? Anumang kasalanan na meron tayo, yan po ay inako na ng Panginoong Kristo. At siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay hindi na po dumanas ng paghatol ng Panginoon sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Pero dito po sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon na iniibig ng Panginoon at nangangaral ang Panginoon na anak, pag narinig mo ang mensaheng ito, sabi sa Hebrews, ay huwag mong patigasin ang puso mo. Ikaw ay tumalikod sa kasalanan mo at magbalik loob ka sa Panginoon upang ikaw ay muling tanggapin ng Panginoon. Yan, I believe, yan po ang aral ng Panginoon sa ating ngayong umagang ito. Na this is a call for self-evaluation and repentance from our sins. And it also opens our eyes to the calling of God to the ministry. Kaya sa mga kalalakihan dito, okay, I'd like to encourage you, talk to the Lord and ask Him, Panginoon, ang mensaheng narinig namin ngayon, ito ba ay pagtawag nyo na sa akin? O ito ba ay pagtawag nyo na sa akin para maglingkod ako sa inyo? At ito po ay tumatawag din sa atin na kilatisin natin ang ating mga buhay. Baka meron po tayong pinanghahawakang kasalanan na kailangan po nating talikuran sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Panginoon ay mahabagin, ang Panginoon ay tapat, na kapag tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang Panginoon ay tapat upang tayo ay pakalinisin at pakabanalin at patawarin sa ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Amang banal at Diyos na matuwid, Panginoon, salamat sa mensaheng ito na siya pong nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng aming kaligtasan kay Kristo, na siyang umako sa aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katuwiran sa Kanya at kami, Panginoon, ay mapabilang sa makakasama niyo sa buhay na walang hanggan. Salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na kayo ay paulit-ulit na nananawagan sa inyong mga anak na talikuran ang makasalanang buhay o talikuran, Panginoon, ang kasalanan na aming itinatago at paulit-ulit na ginagawa, Panginoon, habang ang inyong habag at ang inyong biyaya ay patuloy
na tumatawag sa amin. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan at tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang karumihan ng kasalanan upang kami, Panginoon, ay magbalik loob sa inyo na merong kagalakan at pagsisisi. Salamat, Panginoon, sa bawat isa ngayong umaga na patuloy na nakikinig at tumatanggap sa inyong salita. At panalangin din namin, Panginoon, na kung anuman ang aming napakinggan ngayong umaga ay siyang aming isabuhay at makita, Panginoon, ang totoong pagbabago na dala ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga matitira pang gawain ngayong araw na ito at nawa, Panginoon, sa aming mga nagawa ngayong umaga, kayo lamang ang aming naitaas. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Yeah, we'll sing. So let us all stand and let us sing our closing hymn. The Lord bless you and keep you. You want to sing? Okay. Sa hindi pa po familiar, nasa hymn number. What ang hymn number? Let's now sing hymn number 499. 400. The Lord. Hymn number 499. Ready, sing. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 May the Lord bless you, and that ends our service ngayong umaga. Palain po kayo ng Panginoon.